Oh, may parcel tayo from LBC. Dumating ngayong Lunes. So, yan. Unbox na natin and then check natin kung ano ba yung laman nito. So, ang laman nito guys is Redmi 90. Kung ano yung box niya, hindi yung laman nitong unit. So, yung unit na to guys is hindi raw nagbubukas. Common issue to ng Redmi 90. At 128GB to kaya medyo takot tayo dahil possible kasi na CPU to. Pero, titest pa rin natin syempre. So, yan. Binuksan na natin yung unit. And then, tanggalin natin yung screw nitong cover niya sa motherboard para ma-access natin yung fingerprint, matanggal natin, at yung mga flex. Ayan, natanggal na yung kanyang back case. Tanggal na rin yung ating kanyang flex. Main flex niya. Nag-iisa lang yung flex yan guys, yung main flex. Papunta sa subboard. Tanggalin na rin natin yung antenna line. At yun, tinatanggal ko na rin yung motherboard dito sa kanyang frame. So, medyo nakadikit yung camera niya kaya hindi ko na pinilisan tanggalin muna. Okay, so tinanggal ko na rin yung mga camera na naiwan sa motherboard para ma-rework na natin or magawa na natin yung repair dito sa mismong board. So, sa ganitong mga problema, guys, andito yung problema niyan. Nasa motherboard po talaga yung dead boot ng Redmi 90, Poco M3. Yan, nandyan sa motherboard yan. At dito guys, ako ang unang nagbukas nito at pag sa mga ganitong fresh yung unit, nakakatuwa gawin dahil sigurado ako na malaking chance na mabuhay siya. So, ito yung capacitor trick kung saan marami na nakakaalam nito. Saan tinatanggal natin yung dalawang capacitor na nagkakos ng dead boot. Okay, after that, yan, pinalamig ko lang yung board at ngayon ay itetest ko na siya sa unit. So, moment of truth, pag ito bumukas, sabihin nyo lang yung problema. Okay, so pagkatapos ko isalpak yung motherboard, nag-run ako ng test, ayaw bumukas. Sinaksak ko sa charger. Ayun, lumabas yung Redmi, kaya lang paulit-ulit lang siya sa Redmi, hindi siya nagtutuloy. So ngayon, tinanggal ko yung battery. At dahil may sign na siya ng power, well, sa mga 128 version nga pala guys, is usually boot loop talaga siya. At pag boot loop, kadalasan CPU nagiging problema niya. Pero ito, lahat ng possible reasons is gagawin natin. Kaya ngayon, kita nyo naman, tinanggal ko yung fuse nitong battery at ida-direct na natin yung battery niya. Okay, so after that, you're hoping na magkarga to at itetest natin ulit sa unit. Okay, so ngayon, moment of truth. Yan, pagsalpak sa charger, lumabas na yung battery side niya. And chinarge ko siya for a while, nagkarga na siya at yun, bumukas na yung unit natin. So, dalawa yung ginawa natin dito, yung repair sa dead boot at yung boot loop naman na cost ng battery. So, bago siya i-reassemble, naglagay ako ng thermal paste dito. Yan, Deepcool Z3 pa yung tatak ng thermal paste na yan, no? Para maiwasan yung overheat at maingatan yung kanyang CPU, yung mga parts niya. So, yan, reassemble na tayo. Balik ko na yung flex, tapos pwede na natin isara yung mismong motherboard cover niya. Balik yung screw at ibalik na natin yung pinaka-housing sa likod. Yan. So, okay. Parang wala lang nangyari sa unit, no? And then, balikan natin yung SIM tray. Usually, nakakalimutan ng karamihan. And then, tignan natin kung magkakarga siya. So, yun guys, lababas na yung battery logo niya. Ayan. Tapos, nag-boot up na siya sa MIUI. Okay na yung unit natin. Nag-run lang ako ng mga few tests. Tinignan ko kung okay pa yung signal niya. Okay na okay yung signal niya. And yung other parts is okay din. Yung sounds niya nagmagana. At lahat ay okay na. And then, alam ko, pwede na itong i-release ngayon sa client. So, pinadala ko nga pala to through JNT pabalik. Pinadala niya sa akin naman, papunta rito via LBC. So, kung malalayo kayong lugar, pwede nyo ipadala dito yung unit. Kung nagtitiwala kayo sa akin, ay gagawin naman natin the best para mahanap natin yung talagang sira ng mga unit ninyo. Yun lang guys, thanks for watching this video. Don't forget to follow me here on TikTok and to my social media accounts. Bye-bye. Peace out. God bless everyone.